Hindi mo na ako agad nakilala? Ako si Mara. Ako ang babaeng walang awa niyong ginahasa ng walang kalaban-laban. Pagkatapos naalala mo ba kung paano mo ako pinatay nung gabing yon? Ha? Naalala mo ba? Mara, maawa ka. Patawarin mo ako. Huwag mong gamitin ang asawa ko para maghiganti. Nakikiusap ako sa iyo. Ganyan na ganyan ang pakiramdam ko noon. Sinasakal at walang kakayahang labanan ang lakas niyo. Kaya ngayon, sisiguruhin kong tripleng balik ang mararamdaman mo. Nandiyan na siya. Magtago na tayo, Angelito. Papatayin niya tayo. Papatayin ka rin niya. Paano ko patatawarin ang lalaking binaboy ang buo kong pagkababae? Hayop ka. Kamatayan ang nararapat sa'yo. Hindi ko alam kung bakit Angelito ang pangalan mo, gayong mas masahol ka pa sa demonyo. Matitigil lamang ang lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon kung mamamatay ka. Taon 2009, Samar. Alas 3 ng madaling araw, nakatanaw sa nakabukas na bintana sa kanilang sala si Ricky, na noon ay nasa 50 taon na. Nakahiga ang lalaki sa kanilang sofa habang pasulyap-sulyap sa kanyang orasan at nakikinig kung may titigil na tricycle sa tapat ng kanilang bahay. Yun kasi ang madalas na oras ng uwi ni Mara galing sa kanyang trabaho. Hindi na maigalaw ng lalaki ang kanyang kalahating katawan dahil sa tuluyan nitong pagkaparalisa. 5 taon na rin ang nakararaan mula nung mapaaway ito at mapuruhan dahil sa pagkatalo sa sugal at sa sandamakmak niyang utang sa mga nakakalaban niyang bigatin na mga katrabaho. Yun na lang kasi ang pinagkakaabalahan niya mula nang mamatay si Irene, ang kanyang asawa at ina ng 3 niyang anak na sina Mara, Jello at ang bunso na si Renzo. Sariwa pa sa kanyang isipan kung paano siya binago ni Irene simula nang makilala niya yon. Bukod sa barumbado ay sadyang lulong sa sugal, alak at minsan tumitikim siya ng ipinagbabawal na gamot. Dahil mahal niya si Irene ay unti-unti niya yung tinalikuran hanggang sa magpasya silang magsama na labis namang tinutulan ng nanay ng kanyang kasintahan. Walang hiya kang lalaki ka. Pagkatapos kong alagaan at palakihin ang anak ko, kukunin mo lang siya sa akin. Hindi ang barumbadong katulad mo ang pinangarap ko para sa anak ko. Ikaw naman, Irene, bulag ka ba o sadyang tanga ka lang? Hindi ka sasama sa lalaking yan. Naiintindihan mo ba? Naririnig mo ba ako? Gagawin ko po ang lahat para patunayan sa inyo na hindi ho nagkamali si Irene na mahalin at piliin ako. Paninindigan ko ho ang anak ninyo at ang batang pinagbubuntis niya. Patawarin niyo ho kami pero hindi niyo na po kami mapipigilan pa. Nagmamahalan po kaming dalawa. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Ano? Buntis ka, Irene? Patawarin niyo po ako, Nay. Kapag lumabas ka sa bahay na ito, kalimutan mo ng nanay mo ko. Kung sa tingin mo, mas magiging maayos at mas maganda ang buhay mo kasama ang lalaking yan, sige, umalis ka. At huwag ka nang babalik. Anong iniiyak-iyak mo? Hindi ba't mahal mo ang lalaking yan kesa sa akin na nanay mo? Umalis ka na! Umalis ka na at iwanan mo ko katulad ng ginawa sa akin ng tatay mo! Nagsama sina Irene at Ricky. Nagkaroon ng maayos na trabaho ang lalaki. Nag-ipon, nagpakasal hanggang sa nagkaroon na sila ng 3 anak. Ngunit bigla na lamang tinamaan ng malubhang sakit ang kanyang asawa dahilan para maubos ang kanilang ipon at mabaon siya sa utang.
1 taon na pabalik-balik sa ospital para isalba ang kanyang asawa sa sakit na leukemia, ngunit sa huli ay binawian din yon ng buhay. Habang paulit-ulit na sumasagi sa isipan ang mga masasakit na pinagdaanan matapos pumanaw ang kanyang asawa, ay naroon ang kanyang pagsisisi kung bakit kailangang magsakripisyo ang kanyang anak na panganay. Si Mara, siya na ang umako ng responsibilidad ni Ricky at siyang nagtataguyod sa kanilang pamilya. 15 minuto na ang nakalilipas mula nang pumatak ang 3:00 ng madaling araw. Hindi pa rin dumarating ang kanyang anak. Hindi man sabihin ni Mara sa pananamit at oras ng uwi nito, ay nababatid niya kung saan yon nagtatrabaho. Nakahinga ng maluwag si Ricky nang marinig ang tumigil na tricycle sa tapat ng kanilang bahay. Nasisiguro niya na si Mara na yon. Bago tuluyang makapasok ang dalaga, ay nagkunwaring natutulog at humihilik na ang kanyang ama. Grabe, nahihilo na ako sa sobrang antok at mukhang naparami yata ang nainom ko kanina. Siguradong masakit na naman ang ulo ko nito bukas. Nang buksan ni Mara ang pintuan, ay agad siyang napatingin sa kanyang ama na animoy mahimbing na natutulog. Nakakainggit naman ang tulog ni Papa. Ay. Hinagkan niya sa muka ang kanyang ama. Inayos ang manipis nitong kumot sa paa bago pumasok sa kanyang kwarto. Pagdating sa kanyang silid, hinubad niya ang kanyang takong at ibinalibag niya ang kanyang bag. Agad na tumaob sa kanyang kamang higaan. Ramdam na ramdam ang pagod at pananakit ng kanyang buong katawan na hindi alintana dahil sa sobrang antok na nararamdaman nung mga oras na yon. Kinaumagahan, mataas na ang sikat ng araw nang bumangon sina Jello at Renzo. Araw ng Sabado noon kaya wala silang pasok. Napakamot ulo na lamang si Jello habang tinititigan ang mga garapon ng asukal, gatas at kape. Agad na pumunta sa pintuan ng kwarto ng kanyang ate. Mahina niyang tinapik ang braso ng kanyang kapatid. Ate, wala na tayo. Jello naman eh. Kumuha ka na lang muna doon kay Tia Adelia. Hindi na nangulit pa si Jello. Agad na lumabas at tumungo sa tindahan ng asawa ng kapatid ng kanyang ama. Malayo pa ay pakinig niya na ang samut-saring tsismis ng mga babaeng nakatambay sa upuan sa tapat ng malaking tindahan. Tia Milagros? Ano? Pautang na naman? Alam mo, Jello, pwede ba sabihin mo nga sa ate mo na baka gusto muna niya magbayad ng mga utang niyo dito bago kayo mangutang ulit? Ibinebenta niya na nga pati katawan niya, wala pa rin siyang pambayad. Ay! Ano ba nangyari dyan sa pamangkin mo? Sa bagay, maganda ang mukha at katawan, kaya pinatos niya ng ganyang uri ng trabaho. Grabe naman ho kayong makapanghusga sa ate ko. Pwede niyo po yang sabihin na maayos. Ay, ang sama talaga ng ugali mo, Tia. Kung itrato mo kami, parang hindi mo kami kamag-anak. Siguro, kung nagkaanak kayo ni Tio, kamukha mo na, kasing ugali mo pa. Ay. Agad nang tumalikod ang binatilyo na nakayuko at hindi na lamang tumingin sa mga tao na naroroon. Kita mo na ang ugali ng mga anak ni Ricky? Kung sa bagay, kanino pa naman magmamana mga yan? Mga kulang sa aruga ng magulang. Dahil sa pagiging sugarol, napariwara na ang buhay pati ng mga anak niya. Ay, buti na lang talaga matino ang asawa ko. Malayong malayo sa Ricky na yon. Kaya yang nangyayari sa kanya, dapat lang yan para magtanda siya.
Napatikom na lamang ng kamao si Jello dahil sa mga huling sinabi ng kanyang tiya Milagros. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi dahil sa kahihiyan ng mga oras na yun. Bagamat sanay na siya sa ugali ng kanilang tiyahin, hindi niya pa rin maintindihan kung bakit sa kabila ng pinagdadaanan nila ay ito pa ang may ganang paulit-ulit silang ipahiya sa harap ng maraming tao. Sa sobrang bigat ng kanyang dibdib, hindi niya na namalayang pumatak na pala ang kanyang mga luha. Pinunasan niya agad yun, sabay sumalubong naman sa kanya si Renzo. Kuya, walang tinapay? Sandali lang, bunso. Manghihingi muna ako ng pambili kay ate, ha? Dito ka lang muna sa labas. Magpainit ka muna ng likod mo para mawala na yung sipon mo. Tumangon na lamang si Renzo, sabay pumasok naman sa loob ng bahay si Jello at bumalik sa kwarto ng kanyang ate Mara. Nadatnan niya yun na gulo-gulo ang buhok. Nakapikit pa ang mga mata na tila ba pinipilit lamang bumangon dahil kailangan niyang umihi. Nang imulat ng dalaga ang mga mata ay nakita niya ang malungkot na muka ng kanyang kapatid. Ano nangyari sa'yo? Hindi ka pa rin nakakaalis? Ay, galing ako sa tindahan, ate. Kaya lang, si Tia Milagros, nagbubunga nga na naman. Magbayad ka raw muna ng utang natin. Tapos kung ano-ano pang pinagsasabi niya, ang dami pa namang nakatambay na tsismosa. Pinag-uusapan at pinagtatawanan ka na naman, ate. Sandali lang, Jello. Sige na, ako na bahala. Iihilang muna ako, ha? Bakas sa mukha ng dalaga na hindi niya nagustuhan ang balita ng kanyang kapatid. Padabog pa nung isinara ang pintuan ng kanilang banyo. Anong gagawin mo, ate? Huwag ka makikipag-away doon, ha? Ibigay mo na lang sa akin ng pera na pambayad. Ako na lang ang mag-aabot kay tiya. Hindi siya nakinig sa sinabi ng kapatid. Kaya naman pagkalabas niya ng banyo ay agad na bumalik sa kanyang kwarto at nagmamadaling nagpalit ng pambahay na damit. Ate, ako na lang kasi nagagalit ka na naman eh. Alam mo, Jello, paulit-ulit lang na mangyayari to kung hindi ako magsasalita. Huwag ka mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ginulo pa ang buhok ng kanyang kapatid bago lumabas ng bahay. Napakamot ulo na lamang si Jello dahil alam niya kung paano magalit ang kanyang panganay na kapatid. Mula sa hindi kalayuan sa kinatatayuan ng tindahan ng kanilang tiya Milagros, naririnig niya na ang boses noon na paulit-ulit siyang pinag-uusapan kasama ang mga tsismosang aliw naman sa pagdugtong ng kung ano-anong masasamang salita. Huminga ng malalim at binilisan ang paglalakad. Nang mapansin ng mga yon na si Mara ang babaeng nakatayo sa harap nila, isa-isa silang tiningnan at ngumisi, kaya napatigil ang mga yon. Bakit kayo tumigil? Huwag kayo mag-alala, wala naman akong pakialam sa sinasabi nyo, kahit lumawlaw na yung mga dila nyo sa katsisismis sa akin. Nakakahiya naman sa inyo mga narito na napakalinis at walang bahid ng dumi sa katawan. Trabaho nyo yan, diba? Magkalat ng chismis, kaya galingan nyo. Sambahin nyo tong Tia Milagros ko. Total pare-pareho lang naman kayo. Ayan ang 3,000. Sobra yan sa utang ko, ha? Huwag mo nang suklian. Ipampamerienda mo na lang dito sa mga lintik na alipores mo. Tandaan nyo, wala kayong pakialam kahit anong klaseng trabaho meron ako. Unang-una, buhay ko to at hindi naman kayo magpapakain sa pamilya ko. Ikaw, Tia, sana masaya ka sa ginagawa mo. Pasalamat ka, magandang buhay nyo. Pero huwag ka mag-alala, hindi lahat ng oras kaya nyo kaming apakan. Agad na tumalikod si Mara na parang walang nangyari. Hindi naman nakaimik ang mga tsismosa, lalong-lalo na ang tiyahin niya, na tila ba nahimasmasan sa sinabi ng dalaga. Lumipat si Mara sa kabilang tindahan para doon bumili. Aling Flor, pabili naman ng pasensya. Naubos na kasi ng mga tsismosa sa kabila.
Sabayan mo na rin po ng gatas, kape at tinapay. Salamat po. Inirapan niya ang mga matang nakatingin sa kanya, sabay pa isa-isa na silang nagsiuwian. Akala niya siya lang ang may tindahan. Napakasama talaga ng ugali. Ay, kamag-anak na naturingan, mas mabuti pa ang ibang tao. Nakakawala ng respeto yung ginagawa niya. Pasalamat siya nakapagpigil ako dahil kung hindi, masasabunutan ko talaga siya para maunat yung buhok niya na kasimbalik ng ugali niya. Matapos iabot kay Mara ang mga pinamili niya ay agad na rin siyang umuwi. Sumilip pa ang kanyang tiyahin, sabay irap nung makalayo-layo na ang dalaga. Napakayabang, akala mo kung sino? Bayarang babae lang naman. Ay, wisit! Nang makarating sa bahay ay agad namang tumakbo papalapit si Renzo. Yehey! May tinapay na, may gatas pa! Sus, ikaw talaga? Nagugutom na ba ang bunso na yan? Naku, mukhang hindi pa rin nawawala yung ubo at sipon mo ah. Halika na sa loob para makapag-almusal na tayo. Hawak ang kamay ng bunsong kapatid. Nakangitim pumasok si Mara at nakatingin naman sa kanya si Jello na animoy may gustong sabihin nung mga sandaling yon. Ano, bakit ganyan ka makatingin, ha? Nagbayad lang ako ng utang. Mula ngayon, ha, walang sino man sa inyong dalawang bibili kay Tia Milagros. Naintindihan nyo? Ay, wag nyo na lang din pansinin kung anong sinasabi at naririnig nyo sa tabi-tabi. Basta, galingan nyo ang pag-aaral. Lalo ka na, Jello, ha? Huwag ka mag-alala, ate. Sisiguruhin ko na hindi masasayang ang lahat ng sakripisyo mo para sa amin. Masaya nilang pinagsaluhan ang kape at tinapay na nagsilbi nilang almusal. Pagkatapos ay muling bumalik sa kwarto si Mara para ituloy ang kanyang naudlot na pagkakatulog. 5:00 na ng hapon nang magising ang dalaga. Nagmamadaling maligo at inasikaso ang sariling gamit na kailangan niyang dalhin. Pagkatapos magbihis ay agad nang lumabas ng kwarto at dinampot ang isang maliit na bag na may laman na pagkain. Inihanda na yun ni Jello para sa kanyang kapatid. Ate, bakit halos mag-iisang buwan ka nang nagdadala ng kanin at ulam? Di ba libre naman ang pagkain sa trabaho mo? Oo, may pinagbibigyan lang ako niyan. Naawa kasi ako dun sa matandang palaboy malapit sa bar na pinagtatrabahuhan ko. Lagi niyong tatandaan na hindi natin kailangan maging mayaman para makatulong, ha? Kahit gaano kasimple ang bagay at paraan, ang tulong ay tulong. Yan din po ang sabi ng teacher ko, ate. Ingat ka po, ate, ha? At saka, pasalubong ko po. Ay, sus, ang bunso namin. Sige na. Oy, Jello, ikaw nang bahala kay Papa, ha? Painumin mo ng gamot tong si Renzo. Mahal na mahal kayo ni ate, ha? Papa, alis na po ako. Samantala, sa tapat ng isang malaki, ngunit may kalumaan na gusali, nakasalampak sa semento ang isang matandang babae na bakas na ang katandaan dahil sa maputing buhok nito at nangungulubot na balat. 1 buwan ng palaboy at laging nag-aabang sa pagdaan ni Mara. Huwag ka nang iyak, bata. Magagalit sila. Sige ka. Oh, ayan na. Nandyan na siya. May pagkain na tayo, anak ko. Tahan na ikaw, ha? Lola, kumusta po kayo? Aba, suot niyo yung binigay kong damit kahapon, ha? O ito pagkain niyo at binilhan ko rin po kayo ng tubig. Ubusin niyo po yan, Lola, ha? Salamat, Mara. Ang ganda-ganda mo. Kamukha mo ang baby ko. Tingnan mo. Ay, nakatulog na siya. Shhh. Kayo po talaga. Sige na ho, ingat po kayo. Bago pa man tuluyang makaalis, ay hinawakan ng matanda ang kanyang braso. Ikaw ang mag-iingat, iha.
Opo, salamat po, Lola. Hindi pinansin ni Mara kung bakit nakaramdam siya ng kaba dahil sa sinabing yon ng matanda. Napabuntong hininga na lamang siya at pilit nang umiti habang nakatitig sa seryoso at tila ba nag-aalalang muka ng matandang kausap niya. Huwag kang mag-alala. Kapag sinaktan ka nila, pagbabayarin ko sila. Hindi ako papayag na masaktan ka, Mara. Tumango na lamang ang dalaga sabay tuluyan ng nagpaalam. Paulit-ulit na sumasagi sa isipan niya ang sinabi ng matandang yon. Pinilit niya na lamang ikalma ang sarili para magawa ng maayos ang kanyang trabaho. Matapos sumayaw suot ang mapangakit nitong kasuotan ay nag-uunahan na naman ang mga kalalakihan na gusto siyang makausap ng malapitan. Agad namang lumapit sa manager ng bar ang isang matipunong lalaki. Barbie, alam mo naman na siguro kung sinong gusto ko. Naman, sir. Sandali lang ha. Uunahan ko na kayo. Hanggang table lang yan, hindi yan nagpapaano. Alam nyo na. Ay, daming sinasabi. Ako na mismong kakausap sa kanya. Tingnan ko na lang kung makakatanggi pa yan sa offer ko. Di ba, Enrique? Wala pang babae na tumatanggi sa'yo. Mara darling, halika dito. Alam mo na kung paano tsikahin ang mga ganyang lalaki, ha? Pasayahin mo sila at mukhang may matinding pangangailangan. Huwag ka na magpakipot. Bigati ng mga yan. Ate Barbs, sandali. Ayaw ko. Tingnan mo nga, matatanda na mga yan at mukhang mga hindi mapagkakatiwalaan. Pas muna. Hay, Mara naman, kahit kailan napakareklamador mo. Mamili ka. I-entertain ang mga yan o mawawalan ka ng trabaho? Ay, oo na, sige na, kakausapin ko na. Pero hindi ako nangangako na... Pumunta ka na doon, bilis! Ang dami pang satsat eh. Nandito ka para sa pera. Hindi ka makakarami ng datong kung puros pagpapakyut lang ang alam mo. Paano ka magkakadatong yan? Kung ganyan ako kaganda at ka-fresh, ay talaga namang hindi ko atrasan ng mga yan. Matipid na ngumiti at halatang napipilitan lamang si Mara na umupo sa upuan sa pagitan ng dalawang lalaki na noon ay nakangisi habang nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan siya ng mga yon mula ulo hanggang paa na animoy mga gutom na aso at anumang oras ay handa siyang lapain. Ay, pasensya. Kailangan ko na mahabang pasensya dahil kapag nagkataon ay maghahanap na naman ako na ibang mapapasukan. Hindi ako pwedeng mawala ng trabaho. Good evening po mga sir. Nag-enjoy po ba kayo dito? Naman, at mas mag-e-enjoy kami kung papayag ka sa gusto namin. Ano po ba yon? Alam mo naman siguro kung anong pinunta namin dito. Hindi naman po pwedeng magtitigan lang tayo. Isa pa, malaking perang pwede mong kitain kapag sumama ka sa amin at alam mo na, pareho naman tayo mag-e-enjoy kaya siguradong panalo yun. Oo nga naman, Mara. Ano, kailangan mo ng pera? Sumama ka sa amin. Paunti-unting inilalapit ng mga yon ang muka sa kanya at hinawakan ni Angelito ang kanyang hita. Kaya naman siya'y napatayo at hindi niya na napigilan pa ang kanyang sarili. Mga bastos! Hindi niyo ako mapipilit sa gusto niyo! Manigas kayo! Galit na tinalikuran ni Mara ang mga yon. Napakamot ulo na lamang ang manager nito na walang magawa sa inasal ni Mara. Si Mara ang pinakabata at pinakamaganda sa mga alaga niya, kaya kahit napakamaldita at mapili noon, ay nanghihinayang siyang tanggalin. Isa pa, si Mara din ang pinakamahusay sumayaw na labis namang kinaaaliwan ng kanilang mga parokyano.
Manang-mana sa tatay niya sa katigasan ng ulot kayabangan. Halika na, nagsasayang lang tayo ng oras dito. Kung hindi madaan sa magandang usapan, edi sapilitan. Ayos! Anong plano mo? Mukhang masaya yan, ah. Halika na, sumunod ka na lang sa akin kung gusto mong makatikim ng luto ng Diyos mamaya. Aba, yan ata ang grasya na talagang hinding-hindi ko tatanggihan. Lumingon pang muli ang dalawa sa kinatatayuan ni Mara bago tuluyang lumabas. Samantalang pilit namang pinakalma ang sarili at saka muling nakipag-usap sa ibang customer na maayos at hindi abusado. Mag-aalas 3 na nang nagpaalam siya sa kanilang manager na nakasimangot at halatang hindi natuwa sa inasal niya nung gabing yon. Tumango lamang yon sabay inabot sa kanya ang pera. Napabuntong hininga na lamang siya sabay pasimpleng lumabas sa loob ng bar. Ngumiti siya nang mapansin na may isang tricycle. Pamilyar ang muka ng driver kaya agad na siyang sumakay at natitiyak niyang alam na rin noon kung saan siya ihahatid. Ang swerte niyo ngayon, madam. Hindi ka na nahirapan pa maghintay ng sasakyan. Mahirap na kasing sumakay kapag ganitong oras, no? Oo nga po, Manong eh. Hulog po yata kayo ng langit. Pasensya ka na, iha. Kailangan ko lang din ng pera. Napapapikit-pikit na si Mara dahil sa sobrang antok. Napansin niya na tila ibang gawi ang lugar na nilikuan nila, kaya agad niyang sinita ang driver. Teka, bakit ho dito tayo dumaan sa sementeryo? Hindi po ba madilim at delikado rito? Ngumisi lamang ang driver ng tricycle, dahilan para lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso nung mga oras na yon. At nadoble pa yon nang makita niya ang dalawang lalaki na nakaharang sa daraanan nila. Kasabay ng paghinto ng tricycle ay ang mabilis na paghablot sa kanya ni Enrique, sabay ilang beses siyang sinikmuraan, hanggang sa mawalan siya ng malay. O, yan ang pera. Magpakalayo-layo ka na at siguruhin mong walang makakaalam sa kung anong mangyayari ngayong gabi. Naintindihan mo? Opo. Makakaasa ka, boss. Ayaw ko rin hong madamay kung anong mangyayari sa babaeng yan. Sige na, umalis ka na. Hindi pa man tuluyang nakakalayo ang tricycle ay isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw kasabay ng pagtilapon ng katawan nun mula sa umaandar na tricycle. Bakit naman kita pag-aaksayahan ng pera? Pamusta ko pa nga yan sa sugal eh. Buhatin mo na yan at ilipat mo na ng pwesto. Doon tayo sa lugar kung saan walang makakakita sa atin at magagawa natin ng malaya ang gusto natin. Buhat ang babae, isinakay ni Enrique sa sasakyan ng kaibigan nito. Pumunta sila sa isang abandonadong gusali na pagmamay-ari ng mayaman na pamilya ni Angelito. Ilang minuto lamang matapos ilapag ang dalaga ay agad nang naghubad ng pambabang kasuotan si Angelito habang naninigarilyo naman si Enrique at patawat-tawang pinagmamasdan ang hayok niyang kaibigan. Matagal na nilang pinapantasya ang mga mangyayari ng gabing yun. Samantala, habang nagmamadaling hinuhubaran ang magandang hubog ng katawan ng dalaga, ay unti-unti na yung nagkaroon ng malay. Nang mahimasmasan at naging malinaw sa kanyang paningin ang lalaking nasa ibabaw niya, ay buong lakas niya yon na tinulak, sabay tinadyakan gamit ang kanyang takong. Napahiyaw, sabay namilipit sa sakit si Angelito. Aray! Huwag mo hayaang makatakas ang babaeng yan! Ops, saan ka pupunta, ha? Tatakasan mo ba kami? Bitiwan mo ako! Mga hayop kayo! Mga manyak! Manyak pala, ha? Halika dito! Tulungan niyo ako!
Walang makakarinig sa'yo dito kahit ano pang sigaw mo, Mara. Mamamaos ka lang. Peste ka. Ang sakit ng pagkakasipa mo sa akin, ha? Alam mo, Mara, sa laki ng utang sa akin ng tatay mo, kulang pang katawan at buong pagkatao mo bilang kabayaran. Ako nang bahalang kumastigo sa babaeng to. Kunin mo yung pampatahan natin para manahimik at hindi na makapalagpanlintik na yan. Sino kayo? Anong kinalaman sa inyo ni Papa? Bakit niyo siya kilala? May kinalaman ba kayo sa nangyari sa kanya? Kayo bang dahilan kung bakit hindi... Yan! Ang dami mo pang tanong, eh. Ayaw na ayaw ko pa naman sa lahat yung nabibitin ako. Napakaganda pala talaga ng babaeng to, pre. Tiba-tiba tayo rito. Sige na, tikman mo na. Basta tirahan mo ako, ha? Walang awang pinagsawaan at pinagpasasaan ng magkaibigan ang katawan ng dalaga. Ano ng plano natin sa babaeng to, pre? Ano pa nga ba? Di palabasin natin na nagpakamatay. Tumalon sa lumang building na to. Sakto, hindi naman ganong nalalayo sa pinagtatrabahuhan niyang bar. Sa tindi ng pinapasang problema nito sa buhay, wala namang magtataka kung bakit siya tatalon sa 3 palapag na building, di ba? Samantala, nung mga oras na yon ay naglalakad ang matandang pulubi papunta sa kinaroroonan ni Mara. Doon siya madalas sumisilong kapag umuulan. Dala ang kanyang malaking bag na yari sa katsa kung saan naroon ang lahat ng mga gamit niya. Nagulat siya sa liwanag na nagmumula sa isang malaking flashlight na gamit ng magkaibigan. Nailapag niya ang kanyang bitbit ng dahan-dahan at nanginginig sa galit nang makita ang hubot-hubad na katawan ng dalaga. Nung mga oras na yon ay hinihila ni Enrique ang katawan ni Mara papunta sa may bintana. Nabasa ng matanda ang isip at mga kilos ng mga walang pusong lalaki. Agad siyang nag-usal ng mga kakaibang salita upang manipulahin ang masamang plano nina Angelito at Enrique para sa walang kalaban-laban na si Mara. Singlinaw ng kanilang diwa at mga mata. Patutuhanan sa isip nila ang plano para kay Mara. Mula sa gabing ito, gamit ang mahikang itim na taglay ko, pagbabayaran ninyo ang mga kababuyang ginawa nyo. Wala nang hihigit pa sa paghihiganti ng mga taong inabuso ng walang kalaban-laban. Hintayin niyo ang pagbangon ni Mara. Mamamatay kayo! Mamamatay kayo! Hintayin niyo ang paghihiganti niya! Agad na binitawan ni Enrique ang katawan ni Mara, sabay sumunod na rin sa naglalakad na papaalis na si Angelito. Dinaanan pa nila ang matanda na patuloy sa pag-usal ng mga kahindik-hindik na salita. Mga salitang nababalot ng sumpa at higit na pinapalakas ng itim nitong kapangyarihan. Sumakay sa kotse ang magkaibigan at tila ba wala sa sarili na pinarangkada yon hanggang sa mawalan ng preno at nabangga sa isang malaking puno. Hindi pa yan ang katapusan na nararapat sa inyo. Dahil sa muli niyong pagkising, ang bawat minuto ay daig pa ang buhay na hinihila sa nag-aapoy na impyerno. Wala kayong karapatan na saktan at pagsamantalahan ang kahinaan ng kahit sino mang babae. Mga hayop! Mara, kumising ka. Imulat mo ang iyong mga mata. Kailangan mong bumangon para parusahan sila. Nasaan ako? Mga hayop! Binaboy nila ako. Tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na. Kailangan kong makatakas. Papatayin nila ako.
Papatayin nila ako. Shh! Huwag ka na matakot, Mara. Hindi ka na nila masasaktan pa. Tutulungan kitang makalibot at muling bumangon. Heto, limpak-limpak na pera para makapagsimula ka. Naiwan nila ito dito. Panibagong buhay na dapat mong yakapin. Ako nang bahala magparusa sa kanila. Babarangin ko sila. Pahihirapan bago sila tuluyang mamaalam dito sa ibabaw ng lupa. Ako mismo magpaparusa sa kanila. Ako ang magtuturo ng leksyon sa mga demonyong yon. Ako ang dapat maningil, hindi sila. Mula sa ginawa nila kay Papa at pangahalay nila sa akin, lintik lang ang walang ganti. Ako mismo ang tatapos sa kanila. Kung meron man akong mahihiling sa inyo ngayon, yun ay yung turuan niyo ako sa kung ano mang kaalaman na maaari niyong ituro sa akin upang makapaghiganti. Sigurado ka ba, Mara? Mahirap tumiwalag sa kapangyarihan ng dilim sa oras na makipag-ugnayan ka rito, lalo na sa estado mo ngayon. Punong-puno ng puot at sakit ang iyong puso. Kapag nagkataon, marami kang magagawa na hindi mo kayang kontrolin. Mababahira ng dugo ang iyong mga kamay. Gusto mo bang maging alipin ng itim na kapangyarihan katulad ko? Sa kalagayan ko ngayon, hindi ko na iniisip pa kung gaano ko kasama at karumi. Gusto ko lang sila mapagbayad sa ginawa nila. Masisisi niyo ba ako? Ito lamang ang hustisya na naaayon sa uri ng buhay na meron kami. Ang perang ito, kulang pa to para ipagtanggol ang sarili ko sa ngalan ng batas. Batas na hindi pantay at kumakampi sa mga taong mas angat at mas maimpluwensya. Kayo lang ang makakatulong sa akin upang maging panatag ang kalooban ko. Na ako na ang magiging huling biktima ng mga hayop na yon. Hindi na nakatanggi pa ang matanda sa pagpupumilit ni Mara. Binihisan niya ang dalaga gamit ang damit na ibinigay din nito sa kanya. Matapos gamutin ang mga sugat at bigyan ng sapat na lakas sa pamamagitan ng orasyon, buong puso rin na tinanggap ng dalaga ang libretong itim, kung saan nakapaloob ang iba't ibang kaalaman at orasyon sa pambabarang. Nang makauwi si Mara, halos nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Hindi naman nakatulog sa kahihintay ang kanyang ama na noon ay nagngingilid ang luha nang makita ang sinapit ng kanyang panganay. Hinagkan siya ni Mara, sabay pinahid ang luha noon. Alam kong nag-aalala kayo sa akin. Papa, makakaahon na tayo sa kahirapan. At higit sa lahat, magagawa ko ng singilin ang lahat ng taong dahilan ng walang kamatayang pagdurusa natin. Alam ko na kung sino ang mga tao sa likod ng pagkaparalisa nyo. Papa, binaboy nila ako. Pinagsamantalahan nila ako. Napayakap na lamang si Mara sa ama habang patuloy sa paghagulgol. Agad naman lumabas ng kwarto si Jello nang marinig ang boses ng kanyang ate Mara. Ate, bakit ka umiiyak? Bakit ngayon ka lang? May nangyari ba masama sa'yo? Bakit yan ang suot mo? Ayos ka lang ba, ate? Agad na nagpahid ng luha at pinakalma ang kanyang sarili. Ayaw na ayaw niyang nakikita siya ng kanyang mga kapatid na pinanghihinaan ng loob. Okay lang ako, Jello. Napagod lang siguro ako at, masama lang ang pakiramdam ko. Baka kailangan mo muna magpahinga, ate. Baka magkasakit ka na dyan sa trabaho mo. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Makakabangon tayo sa hirap at mula ngayon, hindi ko na kailangan pang bumalik dun sa bar para lang kumita ng pera.
Matapos sabihin yon, ay agad na siyang pumasok sa kanyang kwarto. Nilaan niya ang buong araw para aralin ang libreto. Nang araw ding yon, naging matunog ang balita tungkol sa pagkamatay ng isang tricycle driver na di umano ay posibleng tinambangan at pinatay ng mga masasamang loob. Kawawa naman yung tricycle driver, napakawalang awa naman na may gawa nun sa kanya. Ay, naghahanap buhay lang naman yung tao tapos pinatay nila. Tama lang yun sa kanya. Ano po yun, ate? Siguro may taong may malaking galit sa kanya, kaya siya pinatay. Kung sabagay, kaya nakakatakot na talagang panahon ngayon eh. Buti na lang ate, nagpasya ka ng tumigil sa pagtatrabaho mo sa bar. Nag-aalala na din kasi ako para sa'yo, lalo na't gabi ang pasok mo, tapos madaling araw ka na umuwi. Ay, siya nga pala ate, saan ka na magtatrabaho ngayon? dito sa bahay, ipapaayos kong balkonahin natin. Gagawin kong tindahan para makapagnegosyo na lang tayo. Babantayan at maaalagaan ko pa si Papa ng maayos. Ano sa tingin mo? Ang galing! San ka kumuha ng pampuhunan, ate? Ay, siyempre, nag-iipon ako. Isa pa, malaking bagay to para sa pag-aaral ninyo. Ako nang bahalang dumiskarte para may pagkakitaan tayo. Parang namang hindi mo kilala ang ate mo. Para-paraan lang para mabuhay. Ate, baka magalit si Tia Milagros kapag nagtindahan tayo. Hayaan mo siya magalit. Hindi na bago yung bunso. Lagi naman talagang mukhang galit yun eh. Di ba? Opo, parang ganito. Gayang-gaya ni Renzo ang busangot na muka ng kanyang tiyahin, dahilan para maghagalpakan naman sina Jello at Mara. Pagsapit ng gabi, paulit-ulit pa ring sumasagi sa isipan ni Mara ang mga boses at ang ilang eksena ng ginawang pambababoy sa kanya nina Angelito at Enrique. Muli siyang napahagulgol habang yakap ang sarili, sabay na paluhod sa sahig. Sa kabilang banda, maswerteng nakaligtas sa kamatayan ang magkaibigan na sina Angelito at Enrique, na noon ay kapwang nasa recovery room ng isang ospital. May mga benda sa ulo, kamay at paa. Makalipas ang isang buwan, tuluyan nang nanumbalik ang kanilang lakas at nakauwi na sa kani-kanilang bahay ang magkaibigan. Buo sa isipan nila na napatay nila si Mara at walang nakakaalam sa kanilang sikreto. Isang gabi, bago matulog si Enrique, ay seryoso silang nag-uusap ng kanyang asawa. Sumagi sa isipan ng lalaki si Mara. Mahal, ano nga palang balita dun sa babaeng nagpakamatay? Yung Mara yata yun? Mara? Wala naman akong narinig tungkol dyan. Sino ba yun? Ay, wala, mahal. Baka parte lamang yun ng masasama kong panaginip nitong nakaraan. Mula ata nang maaksidente kami ni paring Angelito ay lagi na lamang akong binabangungot. Pagising ko para akong pagod na pagod at antok na antok pa rin kahit nasa tama namang oras ang tulog ko. Natural lang siguro yan dahil galing ka sa aksidente. Mabuti pa matulog na tayo. Ay, magdasal ka muna bago ka humiga para hindi ka nananaginip ng kung ano-ano. Ang pagkakataon na yon ay ang gabi na kay tagal na hinihintay ni Mara. Yun ang makaganti sa isa sa mga lalaking may kasalanan sa kanya. 11:00 ng gabi, nababatid ni Mara na tulog na ang kanyang mga kapatid, gayon din ang kanyang ama. Sinilip niya muna ang mga yon sa kanilang kwarto at inayos ang kumot ng kanyang tatay Ricky. Agad niyang isinara ang pintuan, kinuha ang libreta at ang mga gamit sa pambabarang.
Umupo siya sa sahig, sabay sinindihan ang kandila na kulay itim. Mula sa isang maliit na sisidlan, kinuha niya ang 7 tinik ng punong salimbobog at mga gagambang kalabaw na nakalagay sa isang garapon. Sa kalagitnaan ng gabi, magigising ka sa nakakasindak na bangungot na tila ba'y nakikipaghabulan kay kamatayan. Sa tulong ng iyong asawa, may sasagawa ko ang aking plano ng walang kahirap-hirap. Binuklat ni Mara ang isang pahina at inusal ang nakapaloob na salita doon. Bigla na lamang nakaramdam ng pananabik ang asawa ni Enrique, kaya naman walang pakundangan siyang hinalikan nito. Aliw na aliw naman ang lalaki, lalo na't matagal na ring hindi nila nagagawa yon ng kanyang asawa. Ngunit nagulat siya nang bigla na lamang tumayo ang babae at kinuha ang malaking gunting sa aparador. Anong gagawin mo dyan? Huwag ka mag-alala. Hindi pa naman kita papatayin. Tanggalin na lang natin yung ipinagyayabang mo para siguradong tapos na maliligayang araw ng manyakis na katulad mo. Sino ka? Anong ginagawa mo sa asawa ko? Mahal, wag! Baka tamaan ako niyan! Maawa ka! Huwag ka magpapatalo sa kung sino mang sumasapi sa'yo! Hindi mo na ako agad maalala? Ako si Mara. Ako ang babaeng walang awa ninyong pinagsamantalahan ng walang kalaban-laban. Pagkatapos naalala mo ba kung paano mo ako pinatay ng gabing yon? Ha? Naalala mo ba? Mara, maawa ka. Patawarin mo ko. Huwag mong gamitin ang asawa ko para makaganti. Nakikiusap ako sa iyo. Maawa? Patawarin? Bakit ko gagawin yon sa hayop na katulad mo? Walang kapatawaran ang ginawa niyo sa akin. Hindi dapat kaawaan ang katulad mo. Bigla na lamang naramdaman ni Enrique na parang may kung anong puwersang sumasakal sa kanya. Habang patuloy sa paghalakhak ang kanyang may saping asawa at nanlilisik ang mga mata. Ganyan na ganyan ang pakiramdam ko noon. Sinasakal at walang kakayahang labanan ang lakas ninyo. Kaya ngayon, sisiguruhin kong tripleng balik ang mararamdaman mo. Habang hawak ni Enrique ang kanyang leeg, naramdaman niya ang kung ano-anong nakabarang mga tinik sa kanyang lalamunan. Ni paglunok ng mga oras na yon ay hindi niya na magawa. Naglilitawan na ang litid sa kanyang leeg at ramdam na ramdam niya ang kapulahan sa kanyang muka. Bigla na lamang gumapang papalapit ang kanyang asawa at walang kasing bilis na pinutol ang kanyang sandata. Kasabay ng sigaw at pagtilamsik ng napakaraming dugo ay ang paglapit sa mukha niya ng babae na pilit na ibinuka ang kanyang bibig. Ngumisi yun at may mga binibigkas na kahindik-hindik na salita. Hanggang sa magsilabasan mula sa bibig nito ang mga gagamba, gumapang ang mga yon papunta kay Enrique. Wag! Tama na! Maawa ka, Mara! Patayin mo na lang ako! Takot ako sa gagamba! Kinagat yon ng mga makamandag na gagamba, dahilan ng pamamaga ng kanyang buong katawan. Nahihirapan ng huminga at kulay lila na ang kanyang labi. Pagkatapos ay pumasok yon sa kanyang tainga. Meron ding mga pagapang-gapang sa kanyang muka at ang iba ay nakakalat sa higaan. Asawa ko, dali mo ako sa ospital. Pakiusap, hindi ko na kaya. Kawawa ka naman. Mula ngayon, wala ka ng asawa. Alagad ko na siya at ang misyon niya ay pahirapan at iwanan na ng tuluyan ang asawa niyang walang kwenta. Mamamatay ka mag-isa at walang magliligtas sa iyo, Enrique. Wala!
Agad na tumalikod ang asawa ni Enrique, tumungo sa kanyang aparador at kinuha ang kanyang malaking bag. Inilagay ang mga gamit niya sa loob noon. Ngumisi pa yon bago lumabas ng pinto. Sakay ng kotse na pabuntong hininga yon habang inaalala ang mga kahayupang ginawa sa kanya ng sarili niyang asawa. Tiningnan niya pa ang peklat niya sa braso nang minsang sinangga niya ang kutsilyo nang tangkain siyang saksakin nito dahil sa sobrang kalasingan. Ang itinatagong galit para sa kanyang asawa ang naging daan kung bakit naging madali para kay Mara na sumapi at gamitin ang babae para paghigantihan si Enrique. Mas gugustuhin ko pa magpakalayo-layo at mamuhay na mag-isa kesa habang buhay kong pilitin ang sarili ko na makasama ka at itrato mo na parang basura. Tingnan natin kung maililigtas ka ng kayabangan at pera mo. Samantala, gumagapang naman si Enrique at pilit na inaabot ang kanyang telepono upang humingi ng saklolo sa kanyang kaibigan na si Angelito. Tama yan. Kailangan niya makitang karumal-dumal na sinapit mo para may ideya si Angelito sa kung ano naghihintay na parusa para sa kanya. Sige, gumapang ka! Hello? Ano ba naman na tumatawag ka ng ganitong oras? Natutulog na ako pambihira. Gusto mo na naman bang gumimik? Magpalakas muna tayo, pre. Tulungan mo ako! Papatay niya ako! Tinatablan din pala ng takot ang katulad mo, Enrique. Huwag ka mag-alala. Siguradong ililigtas ka ng mahal mong kaibigan. Magkasama kayo sa paggawa ng kasamaan, kaya parehong hukay din ang inyong kahihinatnan. Nagkalat na ang dugo sa kwarto at nadagdagan pa yon ng dugong tumutulo mula sa ulo ni Enrique. Nanginginig na siya sa takot habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin. Mara! Ilang minuto ang nakalipas, dumating si Angelito at nadatnan niyang nakabukas ang pintuan ng bahay ng kanyang kaibigan. Agad siyang tumakbo papunta sa kwarto ni Enrique. Nadatnan niya yon na walang malay at naliligo sa sariling dugo. Sa tulong ng kanyang driver, binuhat nila yon. Paanong nagawa sa kanya to ng sarili niyang asawa? Sa tagal niya nang alam na ng bababae si Enrique. Ngayon niya lang naisipan na putulan ng... Ay, mga babae talaga, oo. Bakit ho ganyan ang kulay at itsura niya? Mukha hong nakagat ng kung ano-anong insekto. Bilisan mo na lang ang pagmamaneho at baka hindi na to umabot sa ospital. Enrique! Hoy! Lumabang ka! Kung hindi, bubugbugin kita! Nang makarating sa ospital, agad na inasikaso ng mga doktor si Enrique. Kinaumagahan, habang pinagmamasdan ni Angelito ang itsura ng kaibigan, napapailing siya at nagtataka kung ano ang totoong nangyari kay Enrique. Maliban sa maraming dugo na nawala dahil sa pagkaputol ng pribadong bahagi nito, ay wala nang ibang nasuring sakit ang mga doktor. Napansin niya ang tumatagaktak na pawis sa muka ng kaibigang tulog sa pampasyenteng higaan habang umiiling na animoy binabangungot. Nandiyan na siya. Magtago na tayo, Angelito. Papatayin niya tayo. Papatayin ka rin niya. Ano ba nangyayari sa'yo? Maayos ka nga. Sino bang tinutukoy mo? Yung magaling mong misis na pumutol dyan sa ano mo? Ay, hindi na babalik yon. Iniiwang ka na niya. Hindi ka kasi nag-iingat Si Mara, nakita ko siya maraming dugo. Buhay pa siya. Papatayin niya tayo. Papatayin tayo ni Mara. Gagantihan niya tayo. Manahimik ka. Gusto mo ba makulong tayo, ha? Gusto mo ba? Nung mga oras na yon,
Wala nang nakapigil pa sa pagwawala ni Enrique. Tinanggal niya ang mga nakakabit na swero. Tumilamsik ang dugo na nagmumula sa kanyang kamay. Nagtatakbo yun na tila nawawala sa sarili hanggang sa makalabas ng ospital at makarating sa kalsada. Nandyan na ako, Enrique. Sige, takbo. Takbo pa. Nagsigawan ang mga tao nang bigla na lamang tumawid at nabangga ng truck ang lalaking suot ang gown na pampasyente na walang iba kundi si Enrique. Hindi makapaniwala si Angelito na makita ang kaibigan na napipi sa ilalim ng gulong ng truck at basagang bungo kasabay ang pagkalat ng utak nito sa kalsada. Habang nagkakagulo ang mga tao, bigla na lamang may kumalabit kay Angelito at nakangising tiningnan siya ng masama. Nakikita mo bang nangyari sa lalaking yan? Nakikita at nararamdaman ko na mas malala pa dyan ang sasapitin mo. Ikaw ang... Bago pa man tuluyang matapos ang sinasabi ng matanda, ay siya namang pagdating ng mga pulis na mag-iimbestiga sa nangyari sa aksidente. Sinubukang ikalat ang kanyang paningin hanggang sa makita niya ang isang babae na pamilyar ang kasuotan. Nakatalikod, ngunit sa tindig noon ay nababatid niya na si Mara. Buhay siya! Buhay pa nga siya! Hindi maaari! Sira yata ulo ng lalaking yun eh. Paanong buhay pa napipina nga sa ilalim ng gulong. Grabe ang pinagdaanan niya, no? Kawawa naman. Oo nga, siguro wala sa tamang kaisipan yan, kaya... Ay, ang buhay nga naman, oo. Mula nung araw na yon ay hindi na nagkaroon pa ng kapayapaan ang isip ni Angelito. Unti-unti na rin yung nasisiraan ng bait. Sa bawat pagtulog at bawat sulok ng bahay ay naririnig niya ang boses ni Mara, nakahindik-hindik na binubulong ang kanyang pangalan. Hindi na rin ito makatulog dahil sa tuwing pinipikit niya ang kanyang mga mata ay ang nanlilisik at duguan na mukha ni Mara ang kanyang nakikita. Samantalang patuloy naman ang pagkikita ni Mara at ng matanda. Ang abandonadong building ang naging tahanan noon. Doon araw-araw siyang dinadalhan ni Mara ng pagkain. Alam kong kahit paano ay nabawasan na ang tinik dyan sa puso mo, Mara. Opo, Lola. Kaya lang, hindi pa ako tapos sa paghihiganti. Pero malapit na. Kaunting-kaunti na lang, mapapasa kamay ko na ang hustisyang nararapat para sa akin. Gayon din sa mga babaeng naging biktima rin nila at walang kakayang lumaban. Sige, basta narito lamang ako. Maaari kitang ipaghiganti sa Angelito na yon kung mamarapatin mo. Pilitin mo na lamang talikuran ang nakaraan mo para tuluyang ka nang makalibot sa mga nangyari. Madali pong sabihin yan, Lola. Ngunit hindi po yun ganun kadaling gawin. At hindi ko po pinagsisisihan na ginamit ko ang itim na kapangyarihan para sa mga katulad nila. Dapat lang na mabawasan ang mga lalaking katulad nila dito sa lupa. Bukas na bukas rin, araw ng Biyernes, ang araw ng kanyang kamatayan at katapusan ng aking paghihiganti. Sa lugar na ito matatapos ang lahat, Lola. Kailangan ko ho ang tulong ninyo. Kahit ano pa yan, sabihin mo lamang, Mara, at tutulungan kita. Ay, salamat nga pala dito sa masarap na pagkain. Ikaw ba nagluto nito? Mukhang pwede ka na rin magtayo ng sarili mong karinderya. Darating din ho tayo dyan. Siya nga pala, Lola. Ayaw niyo po bang sumama sa akin? Pwede ho kayong sumama sa akin para hindi na ho kayo nagpapalaboy-laboy. Hindi pwede. Hinahanap ko kasi ang aking anak. Kailangan ko siyang hanapin at bawiin sa lalaking yon.
Kawawa naman siya. Nasaan kaya ang anak niya? Hindi niya man lang ba naaalala ang lola niya? Basta, mag-iingat ho kayo palagi, Lola. Matapos nilang pag-usapan ang tungkol sa plano nila para kay Angelito, agad na rin nagpaalam ang dalaga sa matandang babae. Pagka-uwi ni Mara ay muli niyang binuksan ang tindahan. Ilang sandali lamang ay nagsidagsaan na ang mga mamimili. Buiset, nananadya talaga tong Mara na to. Halos lahat ng mga suki ko ay sa kanya na bumibili. Umanda ka sa akin. Kapag hindi ako nakapagpigil, makakatikim ka na talaga. Oy, Mara, asensado ka na. Ang laki nitong tindahan mo at kumpleto ang paninda. Yung tiyahin mo, pasilip-silip po, mukhang nanggigigil sa'yo. Hindi na po bago yan. Hayaan niyo na lang pong sumakit ang leeg niya sa kasisilip sa akin. Kinaumagahan, habang nagpapahangin si Angelito para maibsan ang hindi maipaliwanag na pananakit ng ulo at pagsusuka, nakita niya ang matanda na nakatayo sa harapan ng kanyang tarangkahan. Nagmamadaling lumabas yun at hinawakan ng mahigpit sa braso ang matanda. Ikaw nga, alam mo ba kung ano nangyayari sa akin? Kaya mo ba akong tulungan? Kailangan kong patayin si Mara. Buhay pa siya. Kailangan ko na siyang tapusin dahil kung hindi, ako ang papatayin niya. Tulungan mo ako. Sige, tutulungan kita. Halika, sumama ka sa akin. Anong gusto mong gawin natin sa kanya? Gusto ko siyang pahirapan at ihulog sa building. Pinatay niya ang kaibigan ko. Pinatay niya si Enrique. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa, parang bata na nakasunod sa bawat sinasabi at direksyon ng matanda si Angelito. Nang makarating sa abandonadong building, bigla na lamang nawala sa paningin niya ang matandang babae. Habang tinititigan niya ang pataas na hagdan, ay naaaninag niya ang babaeng may mahabang buhok, nakatalikod at naglalakad papunta sa ikatlong palapag. Hinabol niya yon at sinusundan ang nakakahumaling na halakhak nito, hanggang sa mapalitan yon ng mga salita na hindi niya maintindihan. Napaluhod si Angelito, sabay tinakpan ang kanyang tainga habang inuumpog ang ulo sa sahig. Maya-maya napahiyaw siya nang maramdaman niya na may kung anong mga tumutusok sa mga mata niya na agad na sinabayan ng pag-agos ng dugo. Wala na siyang makita pero malinaw na malinaw ang boses na tumatawag sa kanya. Sinubukan niyang gumapang, ngunit sa bawat kilos niya, pakiramdam niya ay may tumutusok na bubog sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Katulad ng ginawa mo kay Papa, kailangan mo ring maramdaman ang pagkadurog ng bawat buto mo sa paa. Nagmamakaawa at nagpupumalahaw sa sakit na nararamdaman si Angelito, lalo na nang sunod-sunod na pinukpok ng martilyo ang bawat daliri at buo ng paa ng korteng tao na hawak ni Mara noong mga oras na yun. Tama na! Mara, patawarin mo na ako! Paano ko patatawarin ang lalaking bumaboy sa buong pagkababae ko? Hayop ka! Kamatayan na nararapat sa'yo! Hindi ko malaman kung bakit Angelito ang pangalan mo, gayong mas masahol ka pa sa demonyo. Matitigil lamang lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon kung mamamatay ka. Ano? Papatayin na kita o pahihirapan pa? Pakiusap, patayin mo na lang ako. Sige, pagbibigyan kita. Malakas na ako. Nakakakita na ako. Magaling na ako. Oo naman. Kaya sabihin mo sa lahat ng mga tao na malakas ka na. Dali. Sabihin mo sa kanila kung anong klaseng tao ka. Ha? Yan.
Takbo! Bilisan mo pa! Nang makarating sa rooftop, agad siyang pumunta sa may unahang bahagi. Nagkagulo naman ang mga taong nakakita sa nagpaikot-ikot sabay tumawid sa may alanganing parte na si Angelito. Siguradong kapag nawalan siya ng balanse at nahulog ay siguradong hindi siya mabubuhay sa building na yon. Kung pagmamasdan ay para lamang yung batang naglalaro nung mga sandaling yon. Manyakis ako! Mamamatay tao! Papatayin ko kayong lahat! Babariling ko kayo! Bang! Bang! Ay, naku po, Diyos ko, mahabagin! Hoy! Magpapakamatay yata! Eh, mukhang wala sa katinuan. Ay, bababarin yan! Anong nangyayari sa akin? Nanghihina ako at nahihirapan akong huminga. Hindi! Kailangan kong patayin si Angelito! Dahil sa panghihina ni Mara, nanumbalik sa sariling kaisipan si Angelito dahil hindi niya na kayang kontrolin ang isip at kilos nito. Anong ginagawa ko dito? Bakit nandito ako? Dahan-dahan at nangangatog ang kanyang tuhod na bumaba sa kanyang kinatatayuan. Ramdam niya pa rin ang bawat sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Walang hiya ka, Mara. Demonyo ka, anong ginawa mo sa akin? Anong klaseng nilalang ka? Sigurado ako may kinalaman ka sa pagkamatay ni Enrique at sa lahat ng mga kababalaghang nangyayari sa akin. Tingnan mo nga ang mga sugat ko. Ang mga durog kong daliri sa paa. Kinukula mo ba ako? Ha? Wala kang karapatang magalit dahil mas masahol pa dyan ang ginawa mo sa akin. Kulang pa yan, Angelito. Kulang pa yan. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Aray. Ano? Kita mo na. Siguradong sinisingil ka na ng Diyos dahil sa pagpatay mo sa kaibigan ko. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng Diyos dahil pareho lang tayong makasalanan. Pero sa ating dalawa, ikaw ang dapat maparusahan at unang masunog sa impyerno. Ibang klase ka rin talaga, Mara. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob na kalabanin ako. Wala kang pinagkaiba sa tatay mo, masyado nagtatapang-tapangan, pero wala namang ibubuga. Sabihin na natin na mangkukulam ka o kahit anong klaseng nilalang ka pa. Tingnan mo nga yung sarili mo, mukhang mauuna ka pa sa akin mamatay. Alam mo, kung wala ng mga tao na makakakita, ikaw ang ihuhulog ko sa building na ito. Akalain mo na paglaruan mo kami gamit ang pagiging mangkukulam mo? Hindi ko lang talaga maintindihan kung paano kang nakaligtas noon pa. Hindi bale, dahil ngayon, sisiguruhin kong mamamatay ka. Wag, pakiusap. Kailangan pa ako ng mga kapatid ko. Anong sabi mo? Magpaalam ka na, Mara. Ngayon nakikiusap ka samantalang ako gusto mo akong patayin? May habilin ka ba sa mga kapatid mo? Ha? Sabihin mo na, para naman maiparating ko sa kanila. Paalam na, Mara! Kinuha ni Angelito ang isang hollow blocks. Ihahambalos na sana niya yon sa dalaga nang sakto namang dating ng matanda na hangos na hangos. Wag! Wag mo siyang sasaktan! Itinuro ng matanda ang bagay na hawak ng lalaki, dahilan para madurog yon ng pinong-pino. Sa takot at pagkabigla ng lalaki ay nagkumahog na yon. Itinulak ang matanda at agad na tumakbo papalayo. Aray ko! Napakasama mo talaga, Angelito! Tumakbo ka na at magtago. Kahit anong gawin mo, hindi mo matatakasan ang kasalanan mo. Pinilit tumayo ng matanda at nilapitan ang noon ay walang malay na si Mara. Mara, gumising ka. Ano nangyari sa'yo? Lola, tulungan niyo po ako.
Ayoko pa pong mamatay. Huwag kang mag-alala. Kumapit ka sa akin. Dahan-dahan tayong bababa sa hagdan. Nang hihina man ay pilit na nilakasan ni Mara ang kanyang loob kahit na tila na uupos na siyang kandila nung mga oras na yun. Sumakay sila ng tricycle pauwi sa kanilang bahay. Pagtigil ng tricycle ay agad naman silang sinalubong ni Jello. Ano nangyari sa'yo, ate? Bakit ganyan ang itsura mo? Hayaan muna natin siyang makapagpahinga, iho. Huwag ka mag-alala. Aalamin ko ang dahilan kung bakit bigla na lamang siyang nanghina. Tuloy po kayo. Ako na pong bahalang umalalay kay ate. Maraming salamat ho sa tulong ninyo, Lola. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayong hanapin ang anak ninyo. Siya nga po pala, ang papariki ko po. Ha? Ikaw? Ikaw nga? Saan mo dinala ang anak ko? Nasaan si Irene? Nasaan ang anak ko? Ibalik mo siya sa akin! Lola, sandali lang ho. Maawa naman po kayo kay Papa. Ano po bang kasalanan niya sa inyo? Bakit niyo po siya kilala? Dahil siya ang lalaking kumuha sa anak ko. Kinuha niya si Irene. Lola, siya po ba ang Irene na tinutukoy ninyo? Itinuro ni Mara ang isang larawan sa dingding ng kanilang bahay. Lumapit sa nasabing larawan at pilit na inabot hanggang sa makuha yon at niyakap ng matanda, sabay na pahagulgol ito. Irene, anak ko, bumalik ka na. Uuwi na tayo. Nakakalungkot man pong sabihin, pero matagal na po tayong iniwan ni Mama. Ano? Hindi papatay ang anak ko. Lagi niya ho kayong ikinukwento sa amin, sa kabila po ng desisyon niyang sumama kay Papa. Sigurado po akong mahal na mahal niya po kayo. Tumango lamang ang matanda habang patuloy sa paghagulgol at niyayakap ang larawan ng kanilang ina. Niyakap yun ng mahigpit ni Mara at pinatahan sa pag-iyak. Huwag na po kayong malungkot. Mula ngayon, hindi niyo man po makakasama si Mama. Hindi naman po namin kayo iwan at pababayaan. Kami po ang mga apo ninyo. Kami na lamang po ang babawi sa mga pagkukulang sa inyo ni Mama. Patawarin niyo po sana siya. Hindi naman makapaniwala ang matanda na patuloy pa rin sa pagdaloy ang mga luha habang mahinang tinatawag ang pangalan ng kanyang pinakamamahal na anak na si Irene. Ngunit sa kabila ng pagdadalamhati sa kanyang nalaman, masaya naman siyang natagpuan ang kanyang mga apo. Pinili na lamang patawarin ng matanda ang lalaking naging dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang pinakamamahal na anak, lalo na't lantang gulay na yon. Mababakas ang pagsusumamo sa mukha ni Ricky, kasabay ang hindi rin nito mapigilan na paghikbi. Alang-alang sa mga apo ko, kakalimutan ko ang lahat. Hindi ko na maibabalik pa ang buhay ng anak ko. At saka bilang isang ina, alam ko sa sarili ko na may mga mali akong nagawa. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, nakalimutan ko ang katotohanan na anak ko lang siya at hindi ko pag-aari para diktahan ang kanyang puso. Naging makasarili ako noon. Nagpatalo ako sa galit at sama ng loob. Nung araw ding yun, nalaman nila na isa ring mambabarang ang dahilan ng panghihina ni Mara at ang hindi maipaliwanag na sakit na kanyang naramdaman. Sinundan pa yon ng pagsusuka ng dugo at may kasamang mga patay na insekto na lalo lamang nagpatunay sa hinala ng kanyang lola. Mayroon nagpapabarang sa iyo. Sino naman ang gagawa sa iyo nito?
Imposible namang si Angelito dahil kontrolado mo siya nitong mga nakaraan. Isang tao lamang po ang maaaring gumawa nito sa akin. Isang tao na nagngingit-ngit sa galit dahil sa ayaw na ayaw niya nakikita na kahit papano nakakaluwag-luwag na kaming pamilya. Si Tia Milagros po. Huwag kang mag-alala, Apo. Ako na ang bahala. Kayang-kaya kong labanan ang mambabarang na nilapitan niya. Ipapatikim natin sa kanya ang parusa para sa mga kamag-anak na mapang-alipusta at inggitera. Isang maling desisyon sa buhay niya ang pakialaman ka at kahit sino man sa inyo na mga mahal kong apo. Samantala, Ano? Nagawa mo bang pinapagawa ko? Pahirapan mo sa kahit anong paraan. Yung tipong mas gugustuhin niya na lang mamatay sa sobrang sakit. Kaya lamang ay merong kumukontra. Malakas siya at sa tingin ko ay hindi ko kaya. Ano pa naman yan? Galingan mo naman. Dodoblehin ko ang bayad kapag nagawa mong patayin ang Mara na yon. Ay, pinapahirapan talaga ako ng lintik na yon. Bakit parang humihilab na naman ang tiyan ko? Di ko maintindihan kung gutom ba ako o may kung ano kong nakain. Ay, ewan. Bilisan mo na kasi dyan. Ay, huwag mo naman sayangin ang oras at pera ko. Gusto kong gumapang sa hirap ang babaeng yan kasama mga kapatid niya. bigla na lamang napatigil ang mambabarang sa kanyang ginagawa. Dinampot noon ang isang kutsilyo at humarap kay Milagros habang nanlilisik ang mga mata. Kung ikaw kaya ang patayin ko, napakasama ng ugali mo. Wala ka man lang bang kahit katiting na konsensya dyan sa katawan mo? Bitawan mo ako! Maawa ka! Ano ba nangyayari sa'yo? Wala kang awa. Pati mga bata ay dinadamay mo. Mas masahol ka pa sa aming mga alagad ng dilim. Marahil ang buto mo ay kulay itim dahil buong katawan mo ay punong-puno ng inggit at kasamaan. Mapapatay kita. Isang pagkakamali na pagtangkaan ang buhay ng mga mahal kong apo. Pagsisisihan mo to hanggang sa huling hininga mo. Umalis ka na, magtago at magpakalayo-layo. Kahit saan ka pa magpunta, hahabulin ka ng iyong konsensya sa lahat ng mga ginawa mo sa kanila noon at pagtatangkang patayin si Mara. Sisingiling kita, magbabayad ka. Nanginginig ang tuhod na tumakbo papalabas ng bahay ng mambabarang si Milagros. Dinayo niya pa yun para lamang ipabarang ang dalaga. Habang tumatakbo, hindi niya malaman kung saan siya pupunta nung mga oras na yon. Hanggang sa naisin na lamang nitong pumunta sa simbahan at doon ay patakbong tumungo sa may altar. Naninikluhod at walang humpay sa pagdarasal. Ay, Diyos ko, patawarin niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Ayaw ko pa pong mamatay. Matapos ang taimtim na pagdarasal at paghingi ng gabay at tulong sa lahat ng mga santo, palingon-lingon na tila may kung anong pinagtataguan habang papalabas ng simbahan. Mahigpit na nakahawak sa rosaryo at patuloy sa pag-usal ng mga dasal. Pumara siya ng tricycle pauwi sa kanyang bahay. Bumaba siya sa may di kalayuan at palingon-lingon na lakad-takbo ang ginagawa. Baka kasi kung may anong nakasunod sa kanya. Nang mga oras na yon, nababatid niya na ang babae na sumapi sa mangkukulam na nilapitan niya ay ang lola ni Mara. Kailangan ko makuha mga damit ko. Aalis na ako sa lugar na ito. Diyos ko, iligtas niyo ako sa mangkukulam at alagad ng demonyo. Pagkarating sa bahay, agad niyang nilak ang pintuan at nagmamadaling nag-empake ng mga damit. Napatiliyon nang biglang nagpatay-sindi ang ilaw at naramdaman niya ang kakaibang lamig ng hangin na dumadampi sa kanyang balat na nagdulot ng pagtayo ng balahibo sa kanyang katawan. Milagros! Milagros, saan ka pupunta, ha? Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Tumigil ka na sa katatawag ng pangalan ko.
Tama na! Tigilan mo na ako! Ilang sandali lamang ay tuluyan ng namatay ang mga ilaw sa loob ng buong kabahayan. Wala siyang makita na kahit ano sa paligid. Sinubukan niyang kapain ang kandila at lighter na nasa tukador. Nanginginig ang kamay na sinindihan yon at napahiyaw nang biglang umikot ang kanyang tiyan. Kinailangan niyang makapunta sa banyo bago pa tuluyang mapadumi sa kanyang salawal. Kahit nabangga-bangga niya na ang mga gamit, ay swerte pa rin na umabot siya roon. Nabuhayan naman ng loob ang babae nang muling sumindi ang ilaw. Nang lumingon siya sa salamin, ay napakapa siya sa kanyang muka at bibig. Maraming itim na butlig at namamaga ang kanyang mga labi. Tinanggal niya ang tela na nakatabing sa kanyang leeg. Kitang-kita niya ang namumulang bukol na may sugat sa gitna. Nagnanaknak yun. Umaalingasaw ang masangsang na amoy na tila nabubulok na laman. Nang makita niya ang matatabang uod na lumalabas mula sa sugat, ay halos mabaliw na si Milagros sa kahihiyaw. Bata pa lamang siya ay sobrang takot na siya sa uod, dahilan para halos mawalan siya ng malay ng mga sandaling yon. Tama na! Magbabago na ako! Hindi ko na kayo guguluhin pa. Pangako yan. Aalis na ako kung kinakailangan. Tama na. Hindi ko na kaya. Nagsisisi na ako. Ang lakas mong kantiin ng mga apo ko, pero duwag ka naman pala. Pero ang katulad mo ay mahirap nang magbago. Sakit na yan na kahit sinong magaling na doktor at albularyo ay hindi na kaya pang pagalingin. Ikaw mismo ang sisira ng buhay mo at magiging katawa-tawa dahil sa mga pinaggagawa mo. Samantala, pinigilan naman ni Mara ang planong pagpatay ng kanyang lola sa nasabing tiyahin. Sa tingin ko po, mas makabubuti kung bigyan natin siya ng pagkakataon, Lola. Baka sakaling matauhan siya sa mga pinaggagawa niya. Dahil sa pakiusap ng dalaga, napabuntong hininga na lamang ang matanda at hindi na nagawa pang tanggihan ang kahilingan ng kanyang apo. Isang araw lamang ang lumipas, nakita na lamang nila ang babae na naglalakad sa pamilihang bayan. Hila-hila ang maleta at nagsasalita ng kung ano-ano. Psst, psst, psst. Nakita mo bang asawa ko? Ate, pahingi ng pera pambili ng tinapay. Nagugutom na ako. Ano? Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Hahabulin kita dyan, makita mo. Hindi ko akalain na aabot siya sa ganyan. Pinabayaan na rin talaga siya ng tiyo. Siguro dahil hindi na rin nakatiis sa ugali niya. Basta. Wala na tayong kinalaman dyan. Tinakot lang naman natin siya. Ganyan talaga ang buhay. Lahat ng masamang hangarin sa kapwa ay talagang babalik at babalik ng doble o triple. Ibang maningil ang pagkakataon. Hindi pa rin po tayo dapat magpakampante, Lola, dahil buhay pa rin si Angelito. Siguradong may pinaplano siyang masama laban sa akin. Ang ikinakatakot ko lang ay baka madamay pa mga kapatid ko, kayo po at maging si tatay. Sa klase ng pagkatao niya, imposibleng sa mga oras na to ay nananahimik lamang siya. Huwag ka mag-alala, Apo. Mamayang gabi, pagpatak ng 12:00, tuluyan na natin siyang pagbabayarin sa kasalanan niya sa iyo. Hindi na natin siya hahayaan pang makakilos. Kinagabihan, habang tinititigan ang matalim na balisong at baril ay nakangisi na pinagpaplanuhan ni Angelito kung paano niya papatayin si Mara, pati na rin ang ama niya at mga kapatid. Siyempre, uunahin ko ang walang kwenta mong ama. Pagkatapos, isusunod ko mga kapatid mo.
ikaw ang hihuhuli ko, Mara. Siguro mas maigi kung pagsasawaan ulit kita bago kita tuluyang patayin para naman may pakinabang ka. Napakalaki na rin ang atraso mo sa akin at kahit papano, nananabik pa rin naman akong muling matikman ka. Agad nitong inabot ang pitsyel at takma na sanang iinom ng tubig nang bigla na lamang niyang nabitiwan yon. Nanginginig ang kanyang kamay na hindi niya mapigilan at maintindihan kung bakit. Kasunod noon ay naramdaman niya ang napakalamig na ihip ng hangin at ang mga kahindik-hindik na mga bulong na hindi niya maunawaan kung saan nagmumula. Napatakip siya ng tainga at palingon-lingon sa paligid, habang patay-sindi naman ang mga ilaw. Mara, ikaw ba yan? Tinatakot mo ba ako? Lumabas ka at huwag ka magtago. Huwag mo akong dinadaan sa lintik na itim na kapangyarihan mo. Kung sa impyerno may demonyo, gusto kong malaman mo na ako ang dapat mong katakutan habang nandito ka pa sa lupa. Masyado namang madahas yung bunganga mo. Kung sa bagay, hindi naman na nakapagtataka kung bakit, dahil kilalang kilala ko na ang pagkatao mo. Ang kasamaan mo sagad sa buto. Tingnan lang natin kung sa pagkakataong ito, matatakasan mo pa ako. Habang umuusal ng mga kakaibang salita, itinuturo ni Mara ang lalaki. Habang papalapit ng papalapit yon, sinabayan pa yun ng pagriritual ng matanda na noon ay nasa kanilang bahay upang gabayan at makipagsanib puwersa sa lakas ni Mara. Huwag ka lalapit sa akin! Pakiusap! Huwag ka lalapit sa amin! Bakit parang nabahagyata ang buntot mo? Kanina lamang ay masyado kang matapang at gusto mo nga akong patayin, hindi ba? Hayop! Kahit ilang beses mo pang pagtangkaan ang buhay ko, hinding-hindi ka magtatagumpay dahil ako ang karma mo at ako ang papatay sa'yo. Mamili ka kung alin ang gagamitin mo sa pagpatay sa sarili mo. Ang balisong na ito o ang baril na ito? Pwede rin naman kitang ihawi ng buhay kapag sinilaban ko tong napakaganda mong bahay. Hindi na babagay sa pagkatao mo eh. Dapat sa'yo, nasa lugar kung saan lumalagablab ang apoy at may nagbabagang putik. Ilang segundo na lang, pagbubuksan ka na ni San Pedro at siguradong pagsasarhan ka ng langit, Angelito. Ay, bakit ba kasi Angelito? Dapat demonyito, dahil ikaw ang pinakamasamang taong nakilala ko. Mara, tama na! Maawa ka sa akin! Nakakatawa ka talaga. Kaya nga para hindi ka na mahirapan, heto, Angelito Demonyito, hawakan mo na mahigpit ang kutsilyong ito. Hawakan? Bakit? Hawakan mo na maayos. Yan, ganyan. Magaling. Dapat ganyan. Susunod ka sa akin para hindi ka na masaktan. Alam mo kasi, yan ang gagamitin mo para patayin ang mga garapata na nakadikit sa iyong katawan. Dahan-dahang hinubaran ng damit ni Mara ang lalaki. Napalundag si Angelito sa hindi mabilang at halos walang awa na mga garapatang nakadikit sa kanyang katawan. Ramdam niya ang pangil na nanunusok sa kanyang balat at ang pagsipsip ng mga yon sa kanyang dugo. Aray! Mara! Tulungan mo ako! Natatakot ako! Aray! Aray ko! Ang sakit! Hala! Pati pala yung ano mo meron din! Ang mabuti pa, gayahin mo yun sa kaibigan mo. Putulin mo na. Dahil kung hindi, siguradong hindi ka titigilan ng mga yan. Natataranta at nanginginig ang kamay hanggang sa tinapyas na ni Angelito ang sarili niyang kaligayahan. Tumilamsik ang dugo at ramdam na ramdam niya ang pagkirot nito.
Unti-unting nandilim ang paningin ng lalaki, gumagapang habang sinusundan si Mara na humahalakhak papunta sa hagdanan. Huwag mo akong iwan, Mara! Aray ko! Tutulungan kitang mawala ang sakit na nararamdaman mo kung sasama ka sa'kin, Angelito. Sasama ko! Kahit anong gusto mo gagawin ko. Huwag mo lamang akong hayaang mamatay dito. Nagmamakaawa ako sa iyo, Mara. Nandidilim na ang paningin ko. Ano nangyayari sa akin? Ay, siguro dahil nauubusan ka na ng dugo. Oh, ay, mahinang nilalang nawalan na ng malay. Dahil mabait naman ako, hihilahin na lang kita papunta sa tuktok ng maganda at napakalaki mong bahay. Swerte sa buhay, ha? Saksakan nga lang ng kasamaan. Hinila ni Mara ang katawan ng lalaki papunta sa rooftop ng bahay nito. Pagdating doon ay nag-usal siya ng salita, dahilan para bumangon ang duguan na si Angelito. Ayan, lakad pa. Sige pa. Isa, dalawa, tatlo, talon! Nakataob na bumagsak mula sa ikalawang palapag ng bahay. Hubot-hubad, basag ang bungo at nagkalat ang utak. Tapos na. Sa wakas ay nagkaroon din ng katapusan ng kahayupan mo. Namnamin mo ang init sa impyerno. Kinabukasan, bandang 6:00 ng gabi ay inilagay ni Mara ang libreto sa isang maliit na may katamtamang laking bag na yari sa tela, pati na rin ang mga gamit sa pambabarang. Iniabot niya yon sa kanyang lola. Salamat po, Lola. Alam kong mali ang gumanti. Alam kong isang kasalanan ang ginawa ko. Pero nahanap ko ang kapayapaan sa puso ko, ang hustisya na hinahangad ko dahil sa libretong ito at sa mga itinuro niyo sa akin. Naiintindihan kita, Apo. Ngayon, itago na natin yan. Hindi na natin kailangan pa yan dahil sapat na sa akin na kasama ko kayo. Minana kong mga ito sa nanang ko. Bago siya sumakabilang buhay ay ibinili niya ito sa akin. Hindi naman talaga lubos na masama ang paggamit ng kahit anong kapangyarihan, basta hindi aabusuhin at gagamitin upang makapanlamang. Bilang na bilang lamang sa kamay ko kung ilang beses ako kumitil ng buhay, ngunit para lamang yun sa may mga malalaking atraso. Tama po kayo, Lola. Hindi lahat ay nararapat patawarin. May mga pagkakataon na kailangan din nating lumaban sa paraan na alam natin. Minsan naging bahagi ng buhay ni Mara ang itim na kapangyarihan. Ngunit sa bandang huli, kabutihan pa rin at pagmamahal ang ginamit niya upang kalimutan ang nakaraan at ipagpatuloy ang kanilang buhay. Sa tuwing matapos akong magkwento ng ganitong mga pangyayari, napapahinto rin ako sandali, napapaisip kung baka nga ba, sa pagitan ng liwanag at dilim, may mga hiwagang patuloy na umiiral, mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mata at isip ng tao. Pero gaano man kalaki ang mundong ito, at gaano man kadami ang mga kababalaghang naririnig natin, ang pinakamahalaga pa rin, ay manatili tayong may mabuting puso at matatag na loob. Maaaring dumarating ang masasamang pangyayari sa mabubuting tao. Pero ang kabutihan, hinding-hindi yan nasasayang. Maraming salamat sa inyong lahat sa pananatili hanggang dulo ng kwento. Bawat isa sa inyo ay maaaring may iba't ibang mapulot. Pero kung kahit papaano ay napaisip ka, o kahit simpleng naaliw ka pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, sapat na yun para sa akin. Nais kong batiin ka, at lahat ng nanunood ngayon, ng kapayapaan at kalusugan.
Sana ligtas ka sa bawat biyahe. At sana mainit ang pagtanggap ng tahanan pag-uwi mo. Kapag masyadong mabigat ang mga araw, huwag mong kalimutang magpahinga at alagaan ang sarili dahil ang kalusugan. Walang pwedeng humawak niyan para sa atin. Ang audio na ito ay sininthesis gamit ang teknolohiyang AI mula sa VB Tuldok VN. At kung kagabi ka nang umuwi mula sa trabaho, o nakahiga ka ngayon habang nakikinig, naway maging mahimbing ang tulog mo. Sana walang bangungot, walang pagod, walang bigat na sumama sa iyo hanggang sa panaginip. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na mga video.